Itadakimasu. Every country celebrate New Year's Eve. Dahil nandito ko sa Japan and my channel is only about Japan. My channel called Japanoji Think Japan. So, ang channel na to is more on Japanese style talaga. So, isa na itong New Year's Eve. So, today's video, let's talk about and I will share to you my experience kung ano yung mga, kung ano yung kinakain during New Year's Eve in Japan. Nung pa ako dito, bago pa ako, di ko din alam to. Yes, di ko alam kung ano yung tradisyon ng Japan every New Year's Eve. Then, yan, natutunan ko. Then, until now, ginagawa ko pa rin siya with my family. So, ano bang ginagawa? Ano bang kinakain ng Japanese during New Year's Eve? Let's talk about it. So, please stay and para malaman mo. Stay and watch the video until the end para malaman mo kung ano yung tradisyon na kinakain ng mga Japanese people during New Year's Eve. Okay, so let's do it. During New Year's Eve sa Japan, isa lang naman yung isa lang naman yung pinaka-importante sa kanila. Isa lang na pagkain ang pinaka-importante sa kanila. Yes, it is a tradition. It is a long ago sa pinakauna pa na Japanese people na tradition na talaga to sa kanila until now. So, ginagawa talaga to ng mga Japanese people. So, ang piniprepare nila na pagkain is yung soba. Yes, noodles. Yung soba noodles, 'di ba? 'Di ba may pasta, may udong, may yakisoba, 'di ba? May mga ganon. Yung soba, yung itim na noodles. Yan ang soba noodles. Yes, yan lang. Yan lang talaga yung importante sa New Year's Eve nila. Okay? Bago mag first January 1, before mag January 1, before mag New Year's Day, kailangan nakakain na sila ng soba noodles. So, ang tawag nito is may tawag to eh. Hindi lang tinatawag nila na kumain ka na ng soba noodles. Hindi. May pangalan to, may name to, and this is called the Tushikushi Soba. Okay? Tushikushi Soba, which means it's a year cruising noodles. So, ang paano niyan, ang meaning niyan is parang siya yung magko-close, siya yung mag-i-end. Pagkain siya na pagkain siya, noodle siya na nag-i-end ng year. Siya ang kinakain para matapos na ang year na to. Okay, para magkasimula sa bagong year, bagong taon, para makasimula na sa bagong taon. Dapat kainin to para ma-end. So that's the meaning. That's why it's called Tushikushi Soba, a year cruising noodles. So, yan lang. Yan lang talaga. Yan, soba na yan. Ganyan mag-prepare ang mga Japanese people during
during New Year's Eve. Okay? So, paano ba? Paano ba tong suba na to? Ano bang gawin sa suba na to? No? Ano bang reason and what's the reason behind this tradition, behind this culture ng Japanese? Bakit ba suba? Why kaya? Bakit kaya, no? Bakit kaya suba noodles ang kakainin? So, we're going to talk about it. Pag-usapan natin yung yung apat na rason kung bakit suba, no? 4 reason why Japanese people eat suba noodles on December 31. So, before mag-January 1. Okay? Before mag-New Year. So, this is the 4 reason. So, una. Ano bang unang rason? Yes, yung unang reason is longevity and health. So, long life. Di ba? Alam natin pag soba, alam natin pag pansit, mga ganon, no? Mga pansit, mga noodles, basta noodles. Alam natin na long life yan. Yes, long life. And health. Dahil siya? Manipis. Manipis kasi siya. Thin kasi siya. Kaya, health siya. Healthy. So, long life and a healthy. So, it's longevity and health. Kaya, noodles tayo na suba. So, next, yung number 2. Yung number 2 naman is, breaking of bad luck. Yes, breaking of bad luck. So, ano ba tong breaking of bad luck ng suba? So, yung suba kasi, isa yung iba yung texture niya. Yung suba kasi, iba yung texture niya. Pag binoboil mo siya, iba siya sa sa ibang noodles, sa mga yakisoba noodles, mga pasta, mga udon. Iba yung suba talaga. Pag kinakain mo yung suba noodles, pagkain mo dyan, pag kinagat mo yan, malalaman mo, di ba? Pag kinagat mo, iba siya, yung kagat niya, iba sa ibang noodles. So, yan ang yan ang sabi nila, na madali lang siyang kagatin, parang, lang siya ba? Soft lang ang pagkain mo sa kanya, pag-bite mo sa kanya, sa noodles niya. Yan. And breaking of bad luck, pag kumakain ka daw niyan sa New Year Eve dito sa Japan is ensure that none of the bad luck from old year follows you into the new one. So, parang pag kumain ka sa kanya, pag kinain mo tong suba na to sa New Year's Eve, hindi mo madadala yung bad luck. For example, ngayon, kumain ka ngayon, hindi mo madadala yung bad luck this year sa bagong taon. Yes. Yan ang meaning ng breaking of bad luck. Oo. Okay? Okay, let's go to number 3. Okay, number 3 tayo. Okay. Number 3. So, yung number 3 is attracting wealth. So, attracting wealth. So, if we said attracting wealth, so nandito yung mga financial, yung mga pera, di ba? So, pag soba kasi, pag kinain mo daw yung soba, yung mga financial luck mo, yung mga so pag kasi so pag attracting wealth kasi, nandyan na yung yung financial luck natin, yung about sa mga pera, mga ganon. So siya, pag soba na noodles yung kinain natin,
dito sa Japan is parang isang wish daw siya na na more money sana, more money in the coming year. So, kaya attracting wealth. Okay? So, next na tayo. So, dito tayo sa number 4. So, the last one. Di ba? Okay, last na tayo sa number 4. So, sa number 4, yung last is yung tinatawag na resilience. Resilience, yung pronunciation nito. Resilience. So, ang resilience is yung parang survival, no? Parang siya. Pag kumain ka daw ng soba noodles during New Year sa Japan, New Year's Eve sa Japan is parang kayanin mo yung mga challenge sa bagong taon, sa parating na taon, na kahit may bagyo, may lindol, may earthquake, mga ganon, nakakabangon ka sa mga challenge na to. Nakaka-survive ka daw, no? Makaka-survive daw tayo nito sa mga trahedya, no? Sa mga trahedyang dadating next year. I hope hindi ka ganon karami, pero if kakain daw tayo ng soba, it's sa tradisyon ng Japan, sa mga challenge na to, makakabangon tayo. Kaya, soba noodles lang. Yan lang yan ang mga reason bakit yung mga Japanese people is, patuloy pa ring ginagamit nila itong tradisyon nila until now. Patuloy pa rin nilang, yes, yung mga supermarket ngayon, dito, every New Year, yan, maraming bumibili niyan, nagpe-prepare sila for New Year's Eve nila. Dahil it's a tradition of a country. It's a culture kasi. Dapat talaga na dinadala yan na until now. Dapat lang talaga. Every country, dapat talaga yung mga tradition natin, dinadala natin because each tradition in every country have each meaning. Hindi man siguro same lahat ng kinakain natin or, di ba? Hindi same yung prepare natin na ulam. Pero isa lang naman yung natin, di ba? Isa lang yung point natin. Ang point natin is parehas lang sa reason na sinaboy ko sa inyo. Yan lang ang reason natin na gusto natin for the next year. For the coming year. Di ba? Yes. So, ngayon, alam nyo na ang reason. So, now you know the reason kung why Japanese people eat soba noodles. So, which called the Toshikushi soba. Yes. And may pa sila, may pahabol pa sila nito. So, sa pagluto ng soba mo, no? Nasa iyo lang, pwede din, lagyan mo siya nasa iyo lang kung paano mo lutuin yung soba noodles mo. Basta soba noodles lang. Then, may pahabol lang yung mga ng Japanese, di ba? May pahabol lang sila. Unti-unti kasi, di ba? Unti-unting nag-level up tayo, di ba? So, may level up lang konti na hindi lang soba, ginlalagyan din nila ng mga shrimp or yung tempura, yung pinaka famous na ina-add nila na toppings dyan sa soba para mas masarap. Di ba? Kaya nilalagyan nila ng tempura, especially daw yung shrimp na tempura. Yan daw. Because it symbolize, yung tempura, it symbolize long life din. Long life pa rin. Kaya, mas siya ngayon. Mas level up na konti. So, and may pa pala. Very to. Parang importante din to. Very important din tong dalawa na to. No? So, pag kumain ka ng soba because it's New Year's Eve, dapat before talaga mag-January 1. Before talaga mag-New Year. So, dapat siya, December 31 mo talaga kainin tong soba noodles na to. Na tradisyon sa Japan. Bakit? Pag lumampas ka daw dyan,
pag kinain mo yan, lampas na, yung lucky mo is ma-unlucky ka daw. Yan ang sabi. So, sana kainin mo before mag January 1. Para lucky tayo lahat. Okay? So, yung number 2 na important to note is siguro pag mag-prepare ka nito, pag tingin mo gusto mo mag-try nito for the New Year Eve in Japan, sana, hindi lang sana, kailangan siguro ubusin mo lahat. So dapat kung ano yung kaya mo lang, kung anong kaya mo lang kainin sa New Year Eve, yan lang ang lutuin mo, yan lang ang i-prepare mo para makain mo siya lahat. So, don't leave leftovers sa soba noodles mo. So, wag. Because ang sabi dito is bad luck. Bad luck na pera. It's a bad luck with money daw. So, wala. Wag mo. Kailangan ubusin mo sila lahat. Ubusin mo yung soba noodles na prepare mo. Kainin mo yan lahat para pasok yung pera natin next year. So, ganyan lang. It's very simple. Ganyan lang sila yung mga Japanese na nagsiselebrate ng New Year Eve nila dito sa Japan. So, yan ang mga natutunan ko. Then, yung mga na-experience ko, ganun. Yes, every year kumakain ako ng soba noodle dito sa Japan. Yes, yan lang. Japanese, na talaga, tradisyon tayo dito. So, that's all siguro for today's video. Yan lang. I hope na may natutunan kayo sa video natin today about how Japanese on how Japanese celebrate their New Year Eve, or ano yung kinakain ng Japan during New Year Eve. Okay? Ano yung kinakain ng Japanese people during New Year Eve dito sa Japan. So, I hope na you learn something today about the video and the Japanese culture. So, I hope you learn something about the Japanese culture. So, yan na lang siguro for today's video, and I wish you everyone a happy New Year. And yes, see you next year.